Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sumiklab matapos bigong makalabas ang ilang border ng isang nasusunog na gusali sa Binondo sa Maynila. 11 ang patay, kabilang ang asawa ng may-ari ng karinderya kung saan pinaniniwalaang nagsimula ang sunog. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection kung sumabog ang LPG ng kainan at kung may mga paglabag ang gusali. Mula roon nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Vicky, Emil, dito nga po sa aking kinalalagyan ay isang malaking sunog ang sumiklab at 11 po ang namatay dyan. At sa bilis po ng pagkalat ng apoy ay hindi na nakalabas ng kanilang mga kwarto ang biktima. Pasado alas 7 na umaga, isang sunog ang naganap sa Carvajal Street sa Binondo, Manila. Umabot ito sa second alarm hanggang sa madeklarang fire under control ng 9:31 ng umaga. Nang mapasok ng Bureau of Fire Protection ng lugar, doon na tumambad sa kanila ang 11 taong natrap sa loob ng gusali. Ito yung karinderya na sinasabing pinagmula ng sunog. Makikita nyo dito, nakalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon doon sa mga nakatira at nagtitinda malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Tapos mabilis na kumalat ang apoy paakyat sa mas mataas na floor. At ayon sa Bureau of Fire Protection, yung 11 namatay, natagpuan sila sa second floor at sa mezzanine ng gusaling ito. Pinaniniwala ang sumabog ang LPG ng karinderya, bagay na bineberipika pa ng BFP. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po yun, hindi po nakita lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Yung nasa mezzanine sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Wala po nakahiwalay sa kanila. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuhan po yung sa tabi namin, sa kantin. Sabi ko bakit ang nangyari? Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, responde po sana ako, kukuha kong basahan para takpan yung LPG. Huli na po. Mutik pa ako abutin ng putok. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula ng ilabas ang mga nasunog na labi ng mga biktima. Ilang kaanak at kaibigan ang napasugod sa lugar. Kabilang ang mister ng nasawing may-ari ng karinderya. Sa tindi na kanyang hinagpis, kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Kabilang din sa nasawi ang ilang boarder na nakatira sa taas ng karinderya. Dito sa third floor, so wala daw po talagang nakaligtas. Babae, lalaki po. Wala po silang kamag-anak dito. Yung isa po kababayan ko yun. Mga border nga po nung karinderya yung mga karamihan sa nasawi at kasama rin po yung misis nung may-ari ng karinderya. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang dahilan ng sunog at kung merong paglabag ang naturang gusali. Exits as sufficient enough naman po, kaya po made of wood pa rin yung kanilang mga hagdanan. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Vicky, kung inyo nakikita, dito sa akin likuran, tanaw namin yung bintana ng gusali at yan po ay puro grills. Kaya ayon sa BFP ay hindi na rin nakuhang lumabas pa kahit mula sa bintana noong mga biktima. At ganoon din, nadamay po yung mga katabing establishments. Samantala ngayong gabi po ay dumating naman dito si DILG, Secretary Benher Abalos at kanya po sinabi na kailangan merong managot sa nangyari dahil 11 po ang namatay sa loob lamang ng napakaikling panahon. Yan muna po ang pinahuling ulat mula dito sa Binondo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kasunod ng Amerika at Japan, inaayos na rin magkaroon ng mala VFA na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Canada na target po ngayong taon. Wala pa man yan ay bumisita na sa bansa ang isang warship ng kanilang Navy. At nakatutok si Joseph Morong. Dumaong na sa Maynila ang warship ng Royal Canadian Navy na HMCS Montreal na anti-submarine at anti-surface at kaya magdala ng sariling helicopter.
Bahagi ng Operation Horizon ng Canada ang pagbisita bilang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Magkakaroon din ito ng aktibidad kasama ang Philippine Navy at community outreach. Hinugot pa ng Canada mula sa Atlantic Ocean ang warship nilang ito para dalhin sa Pilipinas, pagpapakita ng importansya ng pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, ngayong taon tinitingnan nila ang pagpirma sa isang Visiting Forces Agreement. We've exchanged draft text of a draft agreement. We hope to be able to conclude relatively quickly. Para sa Canada, dapat ituloy ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa kahit pa may kasunduan na ang Pilipinas at China na pababain ang tensyon sa West Philippine Sea na ikinatuwa rin naman ng Canada. It's fantastic, right, that there is an accord. Those protocols that have been developed, I think they need to be able to continue to mature. Pero hindi pa rin anya dapat makalimutan ang mga ipinaglalaban sa West Philippine Sea at South China Sea. We must remain collectively vigilant to protect the issues that we're talking about in principle, right? A rules-based international order, freedom of navigation. Nagsimula na rin ang unang bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Paparating din sa bansa ang isang barko ng Vietnamese Coast Guard para sa unang joint training exercise nila at ng Pilipinas. Ito ay kahit may ilang lugar sa West Philippine Sea na pinag-aagawan din ng Vietnam at Pilipinas. Napagkasunduan ang ganyang kooperasyon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May pagkakataong walang kawala ang mga driver na sangkot sa mga insidente lalo kung may namatay kahit hindi sila ang may kasalanan. May panukala kontra dyan sa kamera pero may paglilinaw ang ilang grupo kaugnay ng mga umiiral ng batas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nag-viral ang rider na ito na nag-counterflow sa Skyway kahit sinubukang pigilan. Tumama siya sa kasalubong na sasakyan, kaya tumilapon at pumanaw. Ang driver ng AUV, kahit nasa tamang direksyon, nakulong habang iniimbestigahan ang kaso. Ang ganitong insidente ang dahilan ng paghahain sa kamera ng panukalang defensive driving bill. As somebody who has experienced that, sobrang unfair din, no? Na tayo nag-iingat tayo and yet people out there parang baliwala lang sa kanila yung safety nila tsaka ng ibang tao. Sa panukala, pwedeng hindi madetine ang isang driver na masasangkot sa aksidente kung makapagsusumite siya ng ebidensya, gaya ng CCTV o dashcam video na makapagpapatunay na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pwede na natin gamitin yung mga dashcams to provide evidence na the person who was involved in an accident is responsible or can also show who exactly was in the wrong sa aksidente. Iba-iba na ang opinyon ng mga motorista. Mas maigi kung gano'n, kung mapapawalang sala, yung mga nadadamay lang managot yung dapat managot pa rin. Hindi naman lahat na nakabangga may kasalanan eh. Dapat ang ikulong doon yung counterflow, yung may kasalanan, di ba? Pero sino ang magdedesisyon kung idedetine o hindi ang driver? Wala pang nakalagay sa panukala, kaya pag-uusapan sa pagdinig ng kamera. Are you also considering giving like discretion to MMDA or PNP to decide on the spot kung makukulong o hindi yung involved sa aksidente? Well, very tricky kasi because not all vehicular accidents can be treated the same. For example, yung sa sinabi ninyo, Ma'am Tina, na may nag-counterflow, but what if the counterflow was an emergency? Suportado man ang One Rider Party List ang intensyon ng panukala, ipinunto nitong ang may kapangyarihang baguhin ng kasalukuyang sistema ay ang hudikatura. Ang opinion ko po, dapat yung Supreme Court po kasi sila po yung may rules of procedure. Wala pong power yung legislative to impose upon them kung ano po yung magiging procedure nila. Tanong din ng Automobile Association of the Philippines, kailangan ba talaga ng bagong batas na babago sa patakarang piskalya at korte ang magdedesisyon kung ikukulong ang isang tao? Ngayon pa lang, tungkulin na anya ng pulisya na imbestigahan ang sangkot na pwede nilang hindi muna palayain sa limitadong panahon na hindi naman nangangahulugang kulong na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ng Bataan ang pagsasampa ng reklamo sa mga may-ari ng 3 barko na nagdudulot ngayon ng oil spill sa kanilang probinsya.
Sa isang bayan, nagbudol fight naman ng isda ang mga nagtitinda nito sa pag-asang maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula po sa bayan ng Mariveles, nakatutok live si June Veneracion. June! Emil, 5 barangay na dito sa Mariveles sa Bataan ang tinamaan ng kanilang dalampasigan ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker. Dito nga sa aming pwesto dito sa barangay Mountain View, yung ilang residente ay itinatapon na lang yung mga naluluto nilang isda dahil sobrang nangingibabaw na raw yung lasa ng langis. Sa bayan naman ng Limay ay nagbudol fight ang mga nagtitinda ng isda para daw ipakita na ligtas kainin ang mga ito. Pero wala pa ng gana, di ba? Nakailang kurot at tikim lang sa mga inihaw niyang isda si Aling Inday, pero hindi na raw niya kinaya ang lasa. Sabi ko sa asawa ko, tigilan natin kumain kasi talagang naano na sa bunganga talaga. Malalangis talaga siya. Hango ang mga isda sa dagat ng Mariveles, Bataan, kung saan nakalubog pa rin ang oil tanker na MTKR Jason Bradley malapit sa dalampasigan. Kumari na tanggalin na yung barko dyan para naman maging maayos naman po yung hanap buhay naman ng mangingisda. Lalo na katulad namin na hindi namin kaya mamili ng mga baboy at manok, karne, ito kaya namin bilhin. Napakahirap po talaga. Kung ano ang naranasan ni Aling Inday, problema rin daw ngayon ng kanyang mga kapitbahay sa barangay Mountain View. Ito po, papakain ko na po dito sa baby. Ang mga mangingisdang ito, nakakaapat na nalatag ng lambat ng aming abutan. Tsamba lang kami ng bangus, ayos na. Pero wala ni isang isda silang nalambat. Puro basura na nakukuha. Wala mahuli isda, puro dumi. Isa na marami kami nahuhuli. Ito nangyari ito, nalubog dito yung ano. Kaya isa wala kami nahuli. Malayo po yung isda. Bukod sa barangay Mountain View, tinamaan na rin ng oil spill ang barangay Cabcabin, Townsite, Lucanin at Batangas 2. Sa Mariveles, Bataan din nakasadsad ang MV Merola 1 na minomonitor dahil baka may makitang bakas ng langis sa tubig. Sa bayan naman ng Limay, nagbudol fight ang mga nagtitinda ng isda sa palengke. Kailangan daw nila itong gawin dahil bagsak ang kanilang kita, dala ng takot na baka kontaminado na langis ang kanilang paninda. Huwag po kayong matakot kumain ng isda, ligtas po ang isda sa Limay. Kaya lahat po ng mga taga-Limay, bumalik na po kayo sa pamimili rito. Nasa Limay ang ground zero kung saan lumubog ang oil tanker na MTKR Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel. 2 linggo pa bago masimula ang paghigop ng langis dahil kailangan palitan ng metal capping ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Yung po yung iniintay namin ngayon, yung update po ng Salvor. If they are done with the sealing and capping po nitong mga valves natin, they will be submitting their reports. We will base po dun sa report na yon if we will going to proceed on the siphoning process. Nakikipag-usap na raw sa Kapitolyo ang third-party insurer ng MTKR Terra Nova para sa posibleng compensation sa mga apektadong residente. Pero hindi rin isinasatabi ng provincial government ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng 3 na disgrasyang barko. Yung aming provincial legal office, kasalukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung mga basehan para po mag-file pa ng legal case. Alang-alang sa kababayan namin at siyempre sa kalikasan natin dito po sa Manila Bay. Ayon sa Philippine Coast Guard, kapag natapos na yung oil recovery operation sa 3 barko ay doon na nila bibigyan ng prioridad yung pagtukoy kung sino-sino ang dapat managot. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Itinalagang Acting Secretary ng Department of Trade and Industry si Maria Cristina Aldeguer Roque ang DTI Undersecretary for Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Development. Kasunod po yan ang pagbibitiw ni dating Trade Secretary Alfredo Pascual na epektibo simula ngayong araw. Ayon po sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon at pamumuno ni Aldeguer Roque sa sektor ng MSME, kaya siya ang ikangay excellent choice para sa posisyon.
Magpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo sa nagbitiw na Trade Secretary sa serbisyo at kontribusyon niya sa ahensya. Humihiling ng temporary restraining order ang ilang grupo laban sa paglipat ng halos 70 bilyong pisong hindi na gamit na pondo ng PhilHealth pabalik sa gobyerno. Labag umano ito sa batas. Nakatutok si Salima Refran. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at concerned citizens para pigilan ang paglipat ng gobyerno ng halos 90 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kasama sa mga petitioner si Senate Minority Leader Coco Pimentel pati ang Philippine Medical Association. Humihingi sila ng TRO o Temporary Restraining Order pati na writ of preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng Department of Finance Circular 003-2024. Naniniwala po tayo na ang provision na ito ay unconstitutional at inconsistent sa mga batas na mayroon na tayo, lalong-lalo na sa usapin ng Universal Health Insurance. Nakalaad sa batas na ang pondo sa PhilHealth ay dapat gamitin lang sa dalawang bagay: pagpapaganda ng ating serbisyong medikal at second, pwedeng ibaba ang ating premium. Yun lang, walang iba. Git ng petitioners, malaking kalapastangan na gamitin sa ibang mga bagay ang pondo ng PhilHealth na para lang sa kalusugan. Kinukuha namin ang pahayag ng Department of Finance at PhilHealth, pero sa pagdinig ng Senado kamakailan, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na sumang-ayon daw ang Governance Commission for GOCCs at Office of the Government Corporate Council na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. To fund the program appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Sinabi naman ng PhilHealth na legal ang paglipat nila ng halos 90 billion pesos sa national government at ang pondo hindi umano galing sa kontribusyon ng mga PhilHealth members kundi mula sa subsidy ng gobyerno. There's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth, no? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Double 4 na si Double D, Ding Dong Dantes. Simple lang naman ang wish ni Dong ngayon na tinupad ng asawang si Marian at ang kanyang kids. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Calm, serene, and full of love. Ganyan ipinagdiwang ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa kanyang karawan ngayong araw with his family. Wish granted ng kanyang mag-iinang sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Zia at Sixto. Ang simple birthday request ni Dong na nabanggit niya rin sa amin nang umupo siya sa GMA Integrated News interviews. Dati kasi, di ba, pag mas bata, mas gusto mo mag-celebrate, di ba, gano'n. Ngayon, wala na, mas quiet na, mas chill na tayo ngayon. Breakfast lang, okay na ako eh. Yan ang request ko. Sama-sama tayo. That's it. Mas happy pa siyempre si Dong na nakasama nila ni Marian ang kanilang parents at mga kapatid. Bonus pa ang short but sweet birthday greetings niyan. Pati ang well wishes para kay Dong ng kanyang mga kasama sa industriya. At ngayong double 4 na si Double D, aminado siyang malaki na rin ang pagbabago sa kanyang mga gusto at priority sa buhay. As some people who have fears na, past 40 na ako, wala kang ganun. Meron, syempre. You're successful and you have beautiful kids. You have a beautiful family. I don't wanna think of it that way. Pero syempre, nag-evolve din yung mga gusto mo sa buhay din, syempre, di ba? As you age, yung mahalagang bagay sa'yo dati, ngayon, para sa'yo, hindi na mahalaga yan, mas nagkakaroon ka ng ibang prioridad. It's just my prayer always na kung ano man yung maging priorities ko sa panahon na to and in the future, sana magkaroon ako ng lakas always to achieve them. And not just for myself, but more importantly for my family. Kaya contented raw talaga si Dong sa tila simple joy pero big win to spend time with his family at home. Lalo na't pareho silang busy ni Yan. Si Dong sa Family Feud, Amazing Earth at paghahanda sa The Voice Kids Philippines. At si Yan naman sa kabi-kabilang projects
kabilang ang pagbida sa Cinemalaya film na Balota na mapapanood na sa mga sinihan simula bukas at proud na ipilinex si Tony Dong. We were talking about it at some time. Niloloko mo raw siya tuwing umuwi siya na parang may baon ka na naman ngayon. Oo. Kasi parating may pasa, may yung kuko niya natanggal, mga kung ano. Ano nangyari sa braso mo? Parang may resibo eh. Tuwing umuwi, may resibo kung gaano ka-intense yung pelikula. Pero never ko kasi siyang nakita rin ganito kasaya sa paggawa ng isang pelikula. Bukod sa Rewind. And for a very long time, di na rin siya gumawa. And first time ko lang siya nakita na ganyan, no? Yeah, na-deglamorize. Pero talagang ang mga conversations namin ay tungkol na sa fulfillment as an artist and as an actor. Para sa kanya, sabi, kakaiba yung fulfillment niya dito sa pelikulang ito. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Update po tayo sa sunog sa Binondo sa Maynila. Naapula man ang apoy, napalitan naman ito ng buhos ng emosyon sa isa-isang pagtambad ng sunog na labi ng mga biktima. Naabo pati ang mga pangarap ng isang ate na nagpaaral ng mga kapatid sa Quezon. At live mula sa Maynila, nakatutok si Maris Umali. Maris. Vicky, wala raw salitang makapaglalarawan sa labis na hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng mga nasawi sa isang sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Pumapalahaw ng iyak na mapasugod sa SRB Sanctuary Chapels sa Santa Cruz, Maynila mula Chaong, Quezon, ang ina at tiyahin ng 24 anyos na si Shania Nicole. Isa sa 11 nasawi sa sunog sa boarding house na kanyang tinutuluyan. Puno ng pangarap, mabait na anak, at wala rin daw inalala si Nicole kundi makatulong sa pamilya at mapag-aral ang mga kapatid. Gusto niya maayos yung aming bahay. Kapag nakuha ko yung bibigyan kita ng paayos mo yung kusina mo. Nalaman daw nila ang masamang balita nang tawagan sila ng kaibigan ni Nicole. Sabi niya, tita, yung dorm po ni Nicole, ang dorm po niya nasusunog. Natara po si Nicole sa loob daw po. Kaya talaga kami hagulhol na, dali-dali kami. Matagal na raw nilang pinayuhan si Nicole na lumipat ng dorm pero nagdalawang isip ito dahil mapapalayo sa pinagtatrabahuhan. Ang mga magulang ni Nicole, nais na raw sana siyang pauwiin sa Quezon at mag-work from home na lang. Napakasakit imagine na nangyari sa kanya yun. Bakit sa gayong paraan pa? Humihingi siya ng tulong, hindi namin matulungan. Wala kaming kaalam-alam. Nangyayari na pala sa kanya yun. Konting panahon lang hinihingi namin sa kanya. Hindi naman namin siya nakapilag ng matagal eh. Sa lola niya siya. Labis din ang hinagpis ni Tatay Nori nang makita ang asawang bangkay na sa morgue. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya at boarding house na nasunog, pero higit pa sa ari-arian ang nawala sa kanya. Nasa palengke raw siya na mangyari ang aksidente, habang natutulog daw sa 3rd floor ang kanyang asawa at nasa 2nd floor naman ang iba pang mga kaanak. 3 ang nasawi sa kanila. Takbo ako kaagad, pero wala, hindi mo paano na. Pagdating ko, nasusunog na yun. Wala na yung asawa. Nakita niyo na po asawa niyo? Wala na. Sabi na mama rin. Dapat kasama na ako doon. Maging ang ibang mga kaanak at kasamahan sa trabaho, napahagulgol na lang na makita ang mga sunog na katawan ng mga biktima. Vicky, nadala na ang lahat ng 11 mga labi rito sa punerarya. Sa ngayon, 9 na sa kanila ang na-identify na habang hinihintay pa ang mga kaanak ng 2 bangkay pa. Nangako naman si Manila Mayor Honey Lacuna na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagta-transport ng labi sa mga probinsya, pati na rin ang burol at libing ng mga nasawi. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Mahigit 1 milyong pisong cash
Pati mga gadget at mga foreign passport ang na-recover sa halos 30 kaha de yero na binuksan sa Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. Nakatutok si Oscar Oida. Isa-isang binuksan ng mga tauhan ng CIDG, PAOK at AMLAC ang mahigit sa 80 volts sa loob ng mga gusali ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang unang beses na binuksan ng mga volts mula nang i-raid ang nasabing Pogo Hub noong Hunyo. Sa ngayon, 29 volts na ang kanilang nabuksan kung saan kabilang sa mga nakita ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng cash. Mayroon ding foreign passports. Yung bagong dating na mga Pogo workers diyan nila tinatago hinahawakan nila yung mga passport ng mga tao para hindi makapalag sa kanila. Paano ka makakalabas kung wala kang passports? Paano ka makakauwi sa bayan mo o sa bansa mo kung wala kang passport? May nakuha ring mga dokumento pero hindi pa masabi kung ano-ano ang mga ito dahil hindi pa nila nasusuri ang mga ito. Mayroon ding gadgets tulad ng cellphones. Pwedeng yan din yung cellphone na ginamit na parang imbudo ng mga pera, yung kung saan centralized pumapasok yung mga naloloko nila, yung mga pera nung naloloko nila. At tapos, through a crypto wallet, doon nila wini-withdraw. We are hoping na mapalakas natin ang kaso laban sa mga perpetrators, kung sino ang mga naging incorporators and other officers of this illegal Pogo. Now, kung may mga further documents pa or evidence na makita natin, siguro madadagdagan pa yung kaso laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 20 aso na butot balat ang nasagip sa isang isla sa Pagadian City. Ang lugar, ginawa umanong tapunan ng mga inabandonang alagang aso. Nakatutok si Nico Wahe. Padaong pa lang ng Dawdaw Island sa Pagadian City ang team ng Animal Kingdom Foundation o AKF. Dinig na ang kahol ng mga aso sa isla. Marami sa kanila, butot balat, tila gutom na gutom, kaya't mabilis sinunggaban ng dalang pagkain ng AKF. Heartbreaking because ang papayat ng mga aso and they approached our team immediately. Feeling ko talagang sa sobrang gutom nila, wala silang time or ayaw na lang nilang maging agresibo. Ayon sa grupo, ang mga aso sa isla itinapon ng mga residenteng dati nilang mga amo. Pag-amin ng kapitan ng barangay na nakasasakop sa isla, naging tapunan ito ng mga aso mula nang mawalan ng bantay ang isla. Itong isla, sir, wala ng tao. Tapos may mga aso dito sa aming barangay at ibang barangay, kumakain ng mga sisiw at mga itlog. Dito na sila ibutang sa island. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagadian, walang inire-report sa kanilang barangay. It's a report na pinupuntahan naman ng mga taong bayan na doon naliligo. Normal na may makikita kaming aso. Nasyak lang kami na it was tagged as dumping area. Sa kabuuan, hindi bababa sa 20 asong nasagip ng Animal Kingdom Foundation at iba pang animal welfare group. Napa-check up na rin po natin sila sa veterinaryo. At although medyo dehydrated at saka anemic, ang mga aso negative naman sila sa distemper or any other serious illness. Sila po ay fino-foster ngayon ng isa pong partner nating animal welfare group doon sa area. Magsasagawa sila ng educational campaign sa mga barangay malapit sa isla katuwang ang LGU para turuan ang tamang pangangalaga sa mga aso. Nagpaskil na rin sila ng mga poster na nagbabawal sa pagtatapon ng aso. Labag yan sa Animal Welfare Act at may parusang kulong. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media kontra fake news. In this time of unregulated social media, of fake news, artificial intelligence, now more than ever, we need your help
in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Sinabi po yan ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Association of Philippine Journalists. Binigyang diin din ng Pangulo ang kontribusyon ng malayang pamamahayag para mapanatili ang demokrasya at para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Pagtitiyak pa ng Pangulo, may hakbang ang gobyerno para protektahan ang lahat ng mga media worker at practitioner. You likewise help in holding public officers, including myself, accountable for our actions. Be assured of this administration's support in ensuring the safety and welfare of all media workers and practitioners. Mga kapuso, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Patuloy ang pagkiral ng kabagat pero hindi na sinlakas ng mga nakaraang linggo. Umaabot yan sa Visayas at Mindanao. Posible naman ang thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may pag-ulan lalo na po sa hapon. May malalakas na ulan sa halos buong Luzon. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang ulanin. Posibleng maulit yan sa linggo lalo na sa Western Visayas at Mindanao. Maging alerto sa baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan ngayong weekend. Naghahanda na po ng libreng sakay sa Lunes ang LTFRB sa gitna ng planong protesta ng ilang grupo laban sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang PUV Modernization Program. Yan po ay kahit hindi tigil pasada ang ikakasa, kundi Unity Walk. Nakatutok si Maki Pulido. Suspension sa modernisasyon, ibasura! Ayaw tawaging tigil pasada pero marami sa mga nag-modernize na ng kanilang mga pampasaherong jeep at sumanib sa mga kooperatiba ang hindi papasada sa Lunes para magmarcha mula Welcome Rotonda hanggang Malacanang simula alas 5 ng umaga. Unity Walk daw ito para iprotesta ang resolusyon ng Senado na suspindihin ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Mala show of force daw ito ng 83% ng nag-modernize pero hindi pinapansin. How many of you will be in the Unity Walk? Kami, para bigyan lang namin kayo na mas maliwanag na perspective yan, noong December, libo-libo yung dumalo sa aming paglalakad patungo ng Malacanang. Dahil sa nangyaring ito, inaasahan na mas marami pa, doble o triple ang dami. Ngayon pa lang nagsosorry na sila sa mga maapektuhang pasahero. Pero patikim pa lang daw ito dahil kung sakaling suspindihin nga ang PUV Modernization Program, baka sa susunod talagang hindi na namin matansya yung aming mga miyembro at talagang gumawa talaga ng 100% na tigil pasada. Tiniyak namang muli ng LTFRB na sa kabila ng resolusyon ng Senado, hindi sususpindihin ang PUV Modernization Program. In the first place, there would be no suspension. Ang nilabas lang po ng Senado is a resolution, which means it's an expression of their sentiment on certain issues which is not binding to the presidency. May mga ihahanda raw na mga libreng sakay sa Lunes. Pero naniniwala si Guadis na hindi maapektuhan ng mga commuter dahil mamamasada pa rin ang karamihan ng modernized jeepney. For the operators, it's a majority of them and probably their families. For the drivers po, ang warning is at the most only about 10% po para po wala pong major disruption sa daan. Di naman maiwasang mag-alala ng ilan sa mga commuter na nakausap namin. Yung protest action, ako personally sumusuporta po ako. Kasi po, itong protest action to ay napakahalaga sa mga driver, operator, pero dun sa mga sakakaraming mga mananakay, abala. Siyempre, mas pricey pagkadating sa transportation na gumamit ka ng application. Times 3 or almost times 6 na ang pamasahe mo pag jeep ay 13 pesos. Regular fee, ang babayada mo ay 160, 170 or 200. Papunta na dun sa opisina. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi raw haharangin ng Pilipinas ang International Criminal Police Organization o Interpol sakaling magpatulong ang International Criminal Court sa paglalabas ng warrant of arrest sa mga iniugnay sa madugong drug war ng Duterte administration. It's the Interpol's job to serve it. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla,
Aapela lamang ang bansa kung may pulisiya laban o direktang makakaapekto sa international commitments ng Pilipinas. Sa ICC lang din daw tayo kumalas at hindi sa Interpol. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na raw ang ICC prosecutor para magpatulong na makapanayam ang 5 taong tinukoy nito sa isang komunikasyon. Nauna nang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara ang informasyon pero hindi pinangalanan kung sino. Sabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang social media post, ito ay sina dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Directors Romeo Karamat Jr. at Eliazar Mata at Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Sagot naman ni Senador Bato de la Rosa, sakaling ihain na ang arrest warrant. Kung lulabas ang arrest warrant at ito'y isi-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Dahil alam ko, wala silang jurisdiction sa atin. I will submit to the authority of our government, pero kung ang yan ay kautusan ng ating korte. Pero pag kautusan ng ibang other than our courts, then I will not recognize it. Naghain ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor ring si Nino Mulak. Ayon po sa NBI, kasama ni Sandro ang ama ng maghain ng reklamo laban sa 2 tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon po sa NBI, humiling daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay, pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Nauna rito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang 2 independent contractors nito na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay nilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Samantala, pinag-aaralan ng Justice Department ang isasampang reklamo laban sa mga may-ari ng 3 motor tanker sa Bataan na nagdulot ng oil spill. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 100 sako ng basurang nakuha na makauni ng Coast Guard, DNR, munisipyo at iba pang volunteers sa ikalawang araw ng coastal cleanup sa barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Susuriin daw mabuti ang mga basurang ito para makita kung may langis na rin, gaya ng mga basurang nakuha sa Tanzac, Cavite nitong Miyerkules. Ayon sa DNR, 2 mg per liter ang national standard para sa oil and grease content sa tubig. Pero abot sa 7 mg per liter ang langis sa water sample mula Navotas nitong July 30. Sunod na mataas naman sa Bulacan at Rosario, Batangas. Mas mataas din sa standard ang nakuha sa Maynila, Pasay at Las Piñas, Cavite boundary. Pero paglilinaw ng DNR, hindi pa tiyak kung galing sa Terra Nova ang mga yan. The Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. The incident is not over. Sa barangay Lamaw sa Limay, Bataan naman, pasok na sa standard ang langis na malaki nang ibinawas kumpara noong July 26. Kung mga isda ang pag-uusapan, kontaminado na ng petrochemicals ang mga isdang nakuha sa mga bayan ng Noveleta at Rosario sa Cavite base sa sensory evaluation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pero ito raw ay bago pa nakakita ng oil slick sa area. Hindi naman nakitaan ng langis sa mga fish sample mula sa Cavite City at mga bayan ng Tanza at Naik. Pinatigil po muna yung pag-harvest po nung mga isda dun sa mga areas na meron ng mga nakitang oil slicks para po maiwasan po yung food poisoning. Dahil sa 3 magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terra Nova, MKTR Jason Bradley at MV Marola 1 sa Bataan, dapat may kasuhan ayon sa Interior Department. Kailangan kasuhan talaga. This is a great, not only a health hazard for everyone, we review procedures. Bakit sa lugar na to parang ang dami na yata lumulubog? Higpitan natin. Pinag-aaralan na ng Justice Department ng reklamong isasampa laban sa mga may-ari ng barko at iba pang maaaring responsable sa insidente. A crime was committed against our people and our environment. All 3 are interconnected, we believe.
The first 2 vessels especially. Wala tayong pakakawalan dito. Hindi pa rin nagbibigay ng tugon ng may-ari ng Terra Nova habang sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng 2 iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi muna sila sasagot sa mga tanong nito. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nitong Media Relations Company. Looking forward na si Diana Zubiri sa pagsalang niya sa taping ng upcoming series na Batang Riles. At bilang unang tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa, may mensahe rin siya sa bagong hahawak nito na si Bianco Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Lars Santiago. Bakasyon lang ang unang pakay, pero sunod-sunod na dumating ang oportunidad para kay Diana Zubiri. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat. Una na riyan ang paglalaro nila ng kanyang pamilya sa Family Feud. Laban sa team ni Rufa May Quinto. Let's go, go, go! Led by... Bukod dyan, raring to go back to acting na rin si Diana ngayong nakapag-story conference na sila para sa GMA Prime series ng mga Batang Riles. Matagal-tagal din siyang napahinga sa pag-arte, kaya naman nilulook forward na raw niya ang pagsisimula ng taping. Siyempre po gusto ko na po ulit ranasan yung nasa set ka, nagtitaping, tapos kasama mo ulit yung mga ibang artista kasi matagal ko siyang hindi na-experience. So excited ako. Excited rin si Diana na makakatrabaho niya ang mga young stars na bida sa serye sa pangunguna ni Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Rahil Bayria, Bruce Roland at Antonio Vinson. Natutuwa rin si Diana na habang nasa Pilipinas siya, ginagawa ang Encantadia Chronicles Sangre. Sobrang malapit daw sa puso niya ang Encantadia, lalo't isa siya sa mga OG na Sangre. At ginampanan niya rin ang karakter ng sinumpang diwata na si Lila Sari sa Encantadia 2016. Masaya po ako kasi ito yung pinanggalingan kong show and then until now, after almost 20 years, gagawin na naman siya and siyempre mauungkat yung pangalan natin, babalikan kung ano yung previews na ginawa namin. And I'm very excited for Bianca and dun po sa lahat ng mga bagong gaganap. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Well, and that ends our week-long chikahan. Ako po si Ia Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, welcome back. Emil. Thank you, well. Welcome back, Vicky. Thank you. Sobra ko kayong na-miss. Oh, miss ka rin namin. And happy weekend sa inyong lahat. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.